Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Giliw kong mga kapatid, sa ika-15 na linggo sa karaniwang panahon, dumudulog tayo sa Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob. Patuloy nawang lumago ang ating pag-asa na ang lahat ng ating pangangailangang idinudulog ngayon sa misa ay ipagkakaloob niyang tuluyan ayon na rin sa pinangako niya. Kaya upang tayo maging marapat, anumang ating sala ay ating pagsisihan na. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasawa ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, pagkakasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig. Kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon. Sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray,
hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo naman natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo naman natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo naman natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Iniibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang mangkapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salita mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mabubungad ang lubos. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta, sabagat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon. Sabihan nga po niyo, kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na narito sa inyong harapan habang kayong lahat ay aking pinagmamasdan. Sa simpleng dahilan, kayo ay larawan ng biyaya. Larawan ng biyaya sapagkat hindi kaila sa lahat hanggang kaninang madaling araw, pagkalakas ng ulan, animoy patuloy pa ang bagyo magpahangga ngayon. Pero narito kayo ngayon sa kabila nito. Kaya hindi ako umaasang marami tayo ngayong umaga. Pero bakit ko sinabing ang larawan niyo'y biyaya? Sapagkat tunay, ang maglalakas loob na bumiyahe ng malayo pa. Kaya shout out do sa mga taga-Albay, narito kayo kanina, kakwentuhan ko. Yung iba galing pang General Trias, Rosario. Meron din ako nakita doon taga-Talisay. Kaya binati ko, masarap daw ang tilapia sa inyo, lasang tinola. But looking at it, bakit kahit sa kabila nito, narito? Because they have received graces and they're thankful because of it. Ano ibig ko sabihin nito? Biyaya ang larawan nyo sa simpleng dahilan. Kay tumanggap ng biyaya, kaya may dahilan ng puso nyo para magpuri at magpasalamat. At ang pangalawa, biyaya rin ang tingin ko sa inyo. Sa simpleng dahilan, akong pari ng Inusluban ay wala pang simbahan. At ang hawak niyong sobre ay biyaya para sa aming munting simbahan. Nang makikita mo pa lamang ay puro poste. At yung aming tatanggapin at kokolektahin, yan po ay pampalabor namin. Kaya marami pong salamat sa inyo dahil kayo ang instrumento ng Diyos sa pagtatayo ng aming simbahan. Na isang araw, kay malugod din namin inaaniyahan pag ito yari na. Dahil taglay namin ang pag-asa, lalo na ako, dahil nung sinimulan ko ito'y dawagan pa. Habang ang aming simbahan dyan sa unahan ay kubo, pawid ito, na pag umulan, naambon sa loob ng simbahan. Pero look at what we have now. And simply, this becomes a center of faith here in Batangas because of you, my dear brothers and sisters, who are instrumental of God's grace for everyone. Kaya muli po, maraming salamat sa inyo ng mga biyaya ng Panginoon sa mundo. Minamahal ko, dumako tayo sa ating pagdinilay ngayong umaga. Nabalita ba ninyo yung CEO Gate? Putok yung balita ngayon sa buong mundo.
Ang CEO Gate ay halaw dun sa Watergate scandal nung panahon ni Presidente Nixon. At ano yung kwentong yon? Ito'y balita tungkol sa naging concert sa Massachusetts ng bandang Coldplay. At doon, sa partikular na concert na yon, habang umaawit sila ng isang kantang romantiko, sila ay may pinauli na kissing cam. So, nagfa-fan out yung camera at sila'y pumipili ng mga couples na pag i-zoom in, lalabas ang larawan nila sa big screen. At pagkatapos noon, dahil nga pangkilig moment sa kanilang kanta, yung matutukan ng camera na couple, hinihinging maghalikan. At ganun nga ang nangyari during that concert. Pero ang isang masaya ay ito, habang umiikot yung camera, tumutok doon sa isang couple na magkayapos pa. At palakpakan yung mga tao nang makita. Subalit imbis na maghalikan yung couple, yung lalaki sabay yuko, sabay tago, at yung kayakap naman niya tumalikod sa camera. At doon nagsimula, nakilalanin sino ba sila. At doon lumabas, ang lalaki ay si Andy Byron, CEO ng Astronomer, isang data management company. At ang kayakap niya ay hindi kanyang asawa, bagkos HR manager niya, si Cabot. At tunay, ano nangyari? Isang malaking issue sumabog. Nabisto. Huling-huli. Kaya sasabihin mo, lagot ka, balbon. But it makes us question, my dear brothers and sisters, because both of them are married. Both of them are married people. And they're having an affair. Kaya it makes us question, why do married men cheat? Or let's put it this way, why a good married man cheat? Ano't ang isang lalaking may asawa na gagawang mambabae pa? Tunay, maraming kadahilanan. Mula sa, ang pinaka-obvious, baka naman talaga may pitik. Simulat sa pulpa, palikero na, kaya kung magkaasawa man, asa ka pa. Pangalawa na maaaring sabihin nilang dahilan ay ito. Maaring may self-esteem issues. Merong gustong patunayan sa sarili. Kaya ang pambababae niya ay pamamaraan niya para parang nangungulekta ng tropeyo na para sabihin, may bibo pa ako, maasim pa kung ito'y may edad na. O dili kaya may patunayan na kahit ganito ang itsura ko, tingnan mo ang bebot ko. Pang-display, kumbaga. Some men would cheat out of revenge para pasakitan ang kanyang asawa. Lalo na kung ang asawa niya ay nagkukulang. Marahil pamamaraan para makakuha ng atensyon sa misis niya. At kalimitan ng mga lalaking ganyan, nagpapahuli talaga. Meron din naman who would cheat simply because they can get away with it. They have the power. They have the power to do it. Some men would cheat because of boredom. Wala nang thrill. Iyon at iyon at iyon at iyon na uli lamang ang ginagawa. Wala nang bago sa pagsasama nila.
Some men would cheat because they lost their meaning in the relationship. Lalo na yung mga pinakasalan dahil buntis na. And he's a good man, kaya pananagutan niya. Pero ngayon, I'm getting old. I want to be with somebody I truly love. And some men would cheat simply because empty nester na. Wala nang saysay. Bakit? Ang mga anak may buhay ng kanya, sila na lang mag-asawa, at namimiss yung panahon ng mga batay kaliliitan, ng mga sumasalubong at naglalambing sa kanya, and all of a sudden, ang bahay nila uuga-uga na. Wow! Pasok po sa loob. And in the end, why do men cheat? Some would cheat out of slow fade. Yung as they journey, wala lang. Nanabang. Nawalan na ng gana, nawalan ng lasa. But in toto, men will cheat because their needs are not met. My dear brothers and sisters, especially you, my dear wives, ang una kong paalaala sa inyo this morning is this: huwag niyong pangahawakan ang inyong marriage contract. Your marriage contract doesn't guarantee your marriage. Ang isang pirasong papel na pinangahawakan mo, sinasabi ko sa iyo, magaling lamang yan pag nauna sa iyo ang mister mo para makakubra ka sa SSS niyan at pensyon. Yun lang. Huwag niyong pangahawakan ang inyong alindog at kagandahan. Sinasabi ko sa inyo, lilipas yan. At laging merong higit, nakakahigit sa iyo. Huwag kang GGSS. Gandang-ganda sa sarili. At magsasabi ka pa, Father, hindi ko kalaing magagawa niya sa akin. Bakit? Ano ka ba? Diyosa? Taga-Encantadia? No! Hindi mo dapat panghawakan ang iyong kagalingan at naabot sa iyong buhay para masabing hindi niya magagawa yan, Father. Bakit? Look at Andy Byron. Yung asawa niyang si Marge Kerrigan. She's an accomplished woman, an educator. Mataas ang kalagayan niya at katayuan niya at kinikilala sa kanilang lipunan as an educator. And yet, niloko pa rin siya. Hindi mo pwedeng panghawakan. Father, may anak kami. Kaya yung iba nung laging sabi, sa kanilang kayabangan, maraming ina ang pagmisa nagsasabi na ganito, Father, kaya kong buhayin ng mga anak ko kahit wala yung hayop na ama nila. Yes, perhaps. But what kind of life will you be given to your kids as they grow? A life without a father. Yun ba? Kaya my dear brothers and sisters, this morning, especially to you, my dear wives, consider what the gospel is telling you, most especially. Para higit nating maunawaan ang ebanghelyo natin ngayong umaga, maunawaan natin ito kung aalamin natin ang konteksto ng sinabi ni Jesus. Ano't nasabi niya kay Maria at kay Marta na pinili ni Maria ang higit na mabuti at hindi ito para alisin sa kanya.
Ano ang konteksto niyan? Ang konteksto, saan ba nangyari ang kwento? Nangyari ang kwento sa lugar ni Marta at Maria. Saan matatagpuan yon? Sa Betania. Saan ba ang Betania? Ang Betania ay halos 6 na milya mula Jerusalem. So ano bang meron sa Jerusalem? 2 bagay. Ang una ay ito. Sa Jerusalem, diyan magaganap ang katuparan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos. Na nangangahulugan para kay Jesus na ano? Diyan siya uusigin, diyan sa pahihirapan, diyan siya papatayin, ipapako sa krus. Diyan siya mawawala ng lahat ng kanyang mga kaibigan dahil siya'y iiwan. Diyan siya mag-iisa para harapin ang kamatayan. At yan ay alam ni Jesus. Kaya 2 makikita natin dong larawan. Kung ito'y larawan na 6 na milya, ibig sabihin, dahil alam natin na bago pa siya usigin ng ganap, siya'y inuusig na sa iba niyang pagdalaw sa Jerusalem. Kaya, 2 pwede mangyari. Ang una, pag siya'y napunta sa Betania, siya'y para tumakas sa mga umuusig sa kanya. Kasi ang Betania ay malapit sa tumatakbo at medyo malayo na sa mga humahabol sa kanya. Yun ang una. At kung ito naman ay itong bahaging ito ng kwento, dahil ito'y panghuli na halos ng mga kabanata ni San Lucas, nangangahulugan din ito na ano? Si Jesus maari papunta ng Jerusalem para sa katuparan ang kalooban ng Diyos. Kung kaya nga, bakit niya nasabi, pinili ni Maria ang higit na mas mabuti? Kasi sa sino mang dumaranas ng kaguluhan sa kanyang kalooban, na ultimo Diyos pinagdududahan. Dahil narinig natin sa Getsemani, ano sabi ni Jesus, Diyos ko, kumaring alsin mo lamang ang kopa ng pagdurusang ito. Mahirap sabihin yon kahit para kay Jesus. Dahil sa huli, sasabihin niya, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Sa palagay nyo, sa isang tao na may ganong kaguluhan sa kalooban, yan gaganahan kumain. Gaganahan ba yan magpahinga? Ang sagot, hindi. Ang higit na kailangan ni Jesus ay kausap. Ang higit na kailangan ni Jesus ay yung may makikinig sa Kanya. Ang higit na kailangan ni Jesus ay yung may pupukaw para lumakas muli ang loob niya at magawa niya ang hinihingi sa Kanya. At yun ang binigay at ipinagkaloob ni Maria. So my dear wives most especially, and you young ladies that sooner or later mag-aasawa rin, never forget that. Piliin ang higit na mas mabuti. Anong ibig sabihin? Kung ang pangangailangan ng asawa mo ay pangkatawan niya, huwag mo nang ipagdamot siya. Ano ibig sabihin? Kung kailangan niya ng mata na makakita ng maganda, mag-ayos-ayos ka. Magpaparlor ka naman. Ayaw mong titingin sa ibang asawa mo. Pero Diyos ko, pag pinagbasdan ka, nakakaaduwa na. Abay, mag-ayos-ayos ka naman. Pakulay ka ng buhok mo. Kaunting rebound. Ayusin ang kilay. Baka naman kailangan mong maghilod man lang para kuminis-kinis ang iyong kutis.
Kung ang pangailangan tunay ng asawa mo ay kabusugan, pagluto mo na ng paborito niya. At ang kung kailangan ng iyong asawa ay kaunting lambing, abay samantalahin habang malamig ang panahon. Maglambing na. At kung nililibag na, ay dihiluran mo na rin. At kung masakit ang tuhod, anong haplusin at hilutin? Kasi ang may kailangan ay katawan. Pero kung ang kaluluwa niya ang nangangailangan, then do just like what Mary did for Jesus. Lagi niyong tatandaan yung kasabihan na matatanda. Kung masarap ang ulam sa tahanan, para kipakumain sa karihan. Alam niyo ibig sabihin nun? Kung ikaw na may busog na sa bahay, ikaw ba may kakain sa labas at magkakagastos pa? Hindi na. Busog na eh. Ganon din. Kahit ang isang matintiman at tapat na lalaki, tunay magiging mahina siya pag ang pangangailangan niya ay hindi natutugunan. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi lalo tigit sa kanyang kaluluwa. 1. My dear wives, do you give your husband the peace of mind he is looking for? Kaganda nung isang ang kanta. You're the peace of mind in this crazy world. Ganda nun. You are beautiful in my eyes because you are my peace of mind in this crazy world. Sabi nung kanta. Kaya minamahal ko mga kapatid, ang mga mister ba ninyo, pag pumapalo na ng 4:30, sabik na ba siyang uuwi ng bahay? Dahil masusumpungan niya sa iyong kandungan ang kapahinga at kapayapaan, kamadatagan ng kalooban na hinahanap niya? O, mas pipiliin niyang tumambay sa kanto, makipagbarikan sa mga kanyang kaibigan dahil alam niya, pag uwi niya sa bahay, panibago na namang laban ang haharapin niya. At ang kalaban na niya ay kanyang asawa. At pag minsan, yan ang sakit ng maraming may bahay. Ang hindi bigyan ng kapayapaan ng kanyang asawa. Bagkos ang isa sa lubong paagad ay problema. Una, pag minsan ay talaga namang, sabi ko nga kanina, baka pumapasok ka pala sa bahay, makikita mo yung asawa mo, himaing-himaing, laswak ang duster, yung tingin mo pa lamang mabaho na, hindi mo pa inaamoy. Ay, kaganahan ba kayang umuwi? Ay, hindi. Tapos, sasalubong mo may problema. O, yung meral ko, nabayaran mo na baga? O, kausapin mo yung anak mo, ha? Hindi man lang hayaang maupo ka muna. Kumain ka muna. Do you give your husband the peace of mind every man is looking for? Do you give your husband the respect his heart is clamoring from you? May paggalang ka pa ba sa iyong asawa? O kinakapon mo siya? Inaalsa mo ng itlog? Kung kaya nga, ang pakiramdam niya, wala siyang sariling paninindigan sa bahay dahil sa uli, laging gusto mong ikaw na lamang ang masusunod. May paggalang ka pa ba sa mister mo? Na pag binagbawalan ng anak mo, anong sinasabi mo? Sumunod ka sa tatay mo. O, pag pinagbawalan ng anak mo, dahil nakita mo hindi masaya ang anak mo, hindi ka makatiis. Kaya rin ang pera, lamas ka na, layos ka, baka dumating ang tatay mo. Konsentidora. O ikaw ba yung isang misis,
Na pagtulog na ang asawa, kinukupitan siya. Bakit di ka nalang magsabi? Bakit kailangan ang sariling asawa pag nakawan? And that is a sign of disrespect. Lalo na kung ang asawa mo ay hinahamak mo. Hinahamak mo sa kakayanan niya in providing for his family. Na pag iniabot yung kanyang kita sa iyo, ano sasabihin mo? Bakit ito lang? Kulang pa ito. Bakit hindi muna pasalamatan sa pagsisikap niya? Dahil kailan ba naman talaga naging sapat? Lagi naman kulang talaga. Ang hindi lang sapat ay ang iyong pagnanasa. Bakit? Kasya naman talaga kung hindi ka Lazada ng Lazada at Shopee ng Shopee. Tunay. O dili kaya hahamakin mo yung asawa sa sariling mga mata ng anak niya. Manang-mana ka sa tatay mo. Tanga. Baka masagot ka ng anak mo. Mami, sinong mas tanga? Yung tanga o yung nagpakasal sa tanga? My dear brothers and sisters, especially you, my dear wives, never disrespect your husband. While at the same time, are you the source of strength of your man? Anong ibig ko sabihin? Ano ka ba sa buhay niya? Charger? Na nagpapa-full bat sa kanya? O ikaw ang nagpapalobat sa kanya? Are you pushing your man to be the best that he can be? Do you give your man the hope every man is looking for? Are you the face, the altar in his family na pag-aalayan niya ng tagumpay? Do you remind your husband of who God is? That he is loved by God? And you are the vessel of that grace for him. My dear wives, ang sinasabi sa atin ay piliin ang higit na mas mabuti. Piliin kung ano ang pangangailangan ng iyong asawa upang siya'y maging matatag sa hamon ng buhay. At hindi kayong hihila pa para sa kanya, para siya ay malugmok sa pagkakasala. Minamahal ko, bakit ko ito sinasabi sa inyo ngayong umaga? Ang aking kumpisalan, ang aking opisina ay saksi sa marami ng luha. Pag ang isang mabuting lalaking may asawa ay nadadapa. At hindi lahat nakakabangon. At ang laging kawawa ay bata. Dahil pag iniwan ang ina, kasamang iiwan ang anak nila. Pangalawa, mga anak ko, lalo na kayo mga kababaihan, ha? Ako'y tumatanda ng pari. At napagmasdan ko na sa kasaysayan na nung unang-una pa ay maraming talandina. At ngayon, mas dumami pa. Anong ibig ko sabihin? Baka ang iniintay lamang niya na nakaabang sa iyong asawa ay ang magkamali ka para magkapuwang siya. Ang ikaw ay magpabaya at magkapuwang siya. Kaya minamahal kong mga kapatid, kayo na may napaulaol na sa lalaking iyan, pagtiisa na,
And that is part of the sacrifice of being a mother to your children. And that's part of being a wife. Pangatlo, nung panahon kanina, ako'y naniniwala doon sa kasabihan na happy wife, happy life. Kasinungalingan yan. Dahil marami sa inyong marahil kababaihan, tuwan-tuwa sa kasabihang yan. At yung iba naman lalaki, naniniwala rin naman. Na basta't pinagbigyan mo ang asawa mo, pinagbigyan, hayahay ang buhay. Hindi totoo yan. Dahil yung mga ibang kalalakihan, nasasagad at napupuno din yan. Ang totoo pala, tunay. Happy wife, happy life. Pero may kondisyon yan. Happy life, happy wife. Dahil pag ang lalaki hindi masaya, hindi na maligaya, yan ang magiging ugat para misis niya hindi maging masaya at maligaya. Dahil hahanap yan ng kaligayahan sa labas ng tahanan. Maaring ang maging kawilihan ay cellphone niya. Maaring ang kawilihan ay yung manok niya. Kaya pag nawawala ang iyong asawa, hanapin niyo sa taal. Maaring ang kawilihan niya ay scatter at magkakabaon-baon sa utang. Maaring ang kawilihan niya ay trabaho lamang niya na halos hindi mo na makita para lamang kumita. At maaring maging kaligayahan niya ay iba at hindi na ikaw yon. Worse, kung maging kaligayahan pa niya ay yung kumpare ninyo. Patay kang bata ka. Dalawa pala kayong nagpapanti sa tahanan ninyo. My dear young ladies, my dear wives, piliin nyo ang higit na mas mabuti. Gawin nyo yung higit na kailangan at umasa ka, hindi para alisin sa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, yamang binuksan ng Diyos ang ating kamalayan na ang lahat ng tao ay magkakapatid. Sama-sama tayong dumulog sa Kanya upang hayaan niyang ang maghari sa ating sambayanan ay ang Kanyang pag-ibig at pagpapala. Kaya ang ating dasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang batas ng pag-ibig ang maghari sa simbahang katolika at nawa ang pag-ibig ni Hesukristo sa sanlibutan ay maging buhay at maisagawa ito sa pang-araw-araw na buhay ng lahat ng mananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ang magharing batas nawa sa sanlibutan, at mabuksan nawa ang kaisipan ng sangkatauhan na ang bunga ng pag-ibig ay kapayapaan at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay sumibol nawa sa puso ng mga taong natutulad sa mabuting Samaritano
na maging tagapaghatid ng pag-asa sa mga taong kapuspalat at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mawaing Ama, makita mo nawa ang aming pagsisikap na may sabuhay ang iyong batas sa aming pakikitungo sa aming kapwa. Magbunga nawa sa amin ang lahat ng ito sa pagkakaloob mo sa amin ng buhay na walang hanggan. Sa piling mo, sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan ng dapat naming papurihan. Si Jesucristo sa may naghandog ng papurit Tinapay at alak ng kaloob. Magiging si Kristo ang tunay na handog. Kordero ng Diyos na inialay, upang tayo'y magkamit ng Sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan ng dapat naming papurihan. Si Jesucristo sa may naghandog ng papurit sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay inyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin mo po ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay laging aming pasalamatan dahil siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil agad mong mabago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng katauhan. Bunga ng kanyang pagtitiis,
siya po ay nanaig. At ang kamatay ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan upang aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukan ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan niyong Espiritu, gayon niyo pong banalamang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa inyong harapan upang kay mapaglingkuran. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikasisiyan ng iyong kalooban, sabagat nabubuhay ka't naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you.
hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyahang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
isasagawa pong second collection na ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. My hope is burning. May my soul arise to you, source of life that has no ending. On life's path I trust in you. Tayo po'y magsitayo. Nasa yung pang-blessing. Mamaya, iabot nila lang sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. Gawin mo kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan tungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sandalian lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasahan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo ng inyong mga may sakit ay naanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang ipapang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikalima, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa.
Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ika-anim, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City upang humingi ng tulong para sa ipinapatayo nilang simbahan. Sila po ay nasa bandang likuran at ang mga sobre po ay ipinamimigay nila para sa inyong tulong at donasyon. Nawa po'y maging biyaya tayo para sa kanilang simbahan. Atin po silang suportahan. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatiliin natin ang kalinisan, katahiming at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalang hawak ng inyong mga kamay. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga kagamitan ito ng pananalangin, mga rosaryo, imahit, dasalan, na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo pong tularan namin ng kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal sa kalangitan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsipo po tayo sumandali. Marami sa atin ang naniniwala na pag sinabing kabit, maganda, bata at sariwa. Pero ang totoo po, marami ring kabit ang pagkapapangit. Pero bakit binabalikan? Bakit laging kahit pinipigilan ay di nagpapaawat at kinakabitan? Kasi sa isang banda, pinipili nila yung mabuti, yung kaligayahan ng lalaki. Dahil habang maligaya yan, harangan mo man, babalik at babalik sa kanyang kandungan. Kami na mahal ko mga kapatid sa diwa pong yan, ako'y nagpapasalamat sa inyo.
Ako'y nagpapasalamat na kayo nakadaupalang ko ngayong umaga. At ako'y nagpapasalamat din sa tulong na ipinagkakaloob nyo sa itinatayo naming simbahan. Piliin lagi ko anong higit na mas mabuti. At ako'y lalong matutuwa pa kung kami sasamahan nyo sa paglalakbay sa pagtatayo ng aming simbahan sa magitan ng magiging bahagi ng aming Builders Club. Ano po yun? Sila, yung mga may pledge sa aming simbahan na 1,000 kada buwan habang itinatayo ang simbahan. At ano ang aming may papangako sa inyo? Una, iukit namin sa bato ang inyong pangalan bilang hanghabang buhay ng alaala na kayo ay kaaming kamanlalakbay sa aming pangarap na simbahan. Umasa kayo na lagi namin kayo pagdadasal, lalo na sa inyong araw ng kamatayan at sa inyong kaarawan. At umasa rin kayo na tunay, lahat ng itutulong nyo sa aming simbahan, yan ay bahagi ng pagpili sa mabuti. Kaya sa inyo po, lalo na tigit sa nagkaloob ng inyong abuloy para sa itinatayong simbahan sa Inusluban, maraming salamat po sa inyo. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo na maibiging Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mahal kayo ng Diyos. Salamat sa Diyos.